Malaking sweldo at bonus sakaling makuha ng SGA ang titulo ang nawala kay Mikey Williams. Si Jacob Lau muling nagpasaring sa kampo ni Mikey at sa ahente nito. At ang Hinebra na wala pa sa top 4 sinasabing may bentahe sa pagharap versus NLEX ni Coach Frankie Lim. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Ang nakikita nating video ay mula sa Twitter or X account, official Twitter or X account ni Dwight Howard, kung saan makikitang bumisita siya kasama ang ilan pang dating NBA players na maglalaro sa Strong Group Athletics ng Pilipinas para sa nalalapit na Dubai International Basketball Championships. Walang duda, kakaiba ang karisma na nag-iisang 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Binibisita at binibigyan pugay ng mga kapwa alamat ng sports kung may pagkakataong makatuntong ng bansang Pilipinas. Pero habang binibisita ng grupo ni Dwight Howard si dating Senador Manny Pacquiao, inilabas naman ni Sir Homer Sison ang isang detalyadong report tungkol sa napagkasundo ang sweldo ni Mikey Williams sakaling makasama siya sa SGA na tutulak sa Dubai. Gaano nga ba kalaki ang kikitain ni Mikey sa loob lang ng 20 araw? Ito po si Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Ang Strong Group Athletics or SGA ay nag-alok sa kanya or kay Mikey Williams ng $18,000 na sweldo para makapaglaro sa kanila sa loob ng 20 araw. Sa palitan ngayon, tumataginting na 50,400 yan isang araw mula January 10 hanggang January 28 ayon sa Team Insiders. Hindi na masama yon para sa isang Mikey Williams, lalo na ngayon na hindi siya nakapaglalaro ng ilang buwan sa dating kupunan na TNT, di ba? Ang laking bagay po sana nun, nung halaga po na yon or offer na yon ng SGA ni Jacob Lau. Pero ang mabigat po dyan, hindi naman niya sinipot ang SGA. Hanggang ngayon, wala pa rin pong lumalabas na posibleng dahilan kung bakit hindi niya sinipot ang SGA kahit kasado na ang pinag-usapan nila ni Jacob Lau. Bukod sa $18,000 na sweldo, ano pa ang benepisyo na maaaring makuha ni Mikey Williams sakaling magkampiyon ang SGA sa Dubai? Ito po si Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Nakapaloob din sa kontrata ang libreng airfare mula LA to Manila to Dubai to LA, 5-star hotel accommodations at libreng pagkain. Magbubulsa din si Mikey Williams ng $18,000 na bonus kung nanalo ang SGA ng titulo. Matindi po yung nakapaloob sa kontrata nila, hindi biro po yan. Bali kung mananalo po sila ng kampyonato, tumataginting po na 36K ang mapupunta kay Mikey Williams. 18K yung sweldo niya, tapos another 18K na bonus bilang champion. Wala na siyang gagawin kundi maglaro, di ba? Actually, hindi lang naman yan ang benefit dyan. Sa aspeto ng pera kasi yan, no? Yung ibang aspeto kasi, katulad ng pride, malaki din po yun. Ano yung pride na sinasabi natin dito? Yung makakasama niya kasi doon, puro bigatin din, like Dwight Howard at iba pang dating NBA player. Isang karangalan po yun para sa isang player, lalo na at active pa si Dwight Howard, di ba? Bunga ng hindi magandang karanasan, hindi na rin napigilan ni Jacob Lau ang sarili na maglabas ng pagkadismaya at tuluyang batikusin si Mikey at ahente nito. Ano ang detalyadong pahayag ni Jacob Lau? Ito po ang kanyang pahayag sa report ni Sir Homer Sison sa Spin. Ipinapakita lang yan kung anong klaseng tao siya. Siya at ang kanyang ahente ay walang prinsipyo at moral na talagang nakakasakit sa akin. Baka nga walang signal sa moon. Sa tono talaga ng salita ni Jacob Lau, sobrang nasaktan po siya sa nangyari sa usapan ni Mikey. Pero asan nga ba ang ahente niya? Hindi na ba talaga nagawa ng aksyon ng ahente na plansyahin ng lahat para mauwi sana sa isang magandang kasunduan at hindi na lang humantong sa samaan ng loob, di ba? Well, wala tayo sa position para sagutin ang lahat ng issue tungkol po dyan. Wala pa rin po kasing nilalabas sa pahayag ang kampo ni Mikey tungkol sa issue habang tinetape natin ang episode na to. Doon sa huling pahayag ni Jacob Lau, nadamay na naman ang buwan. Minsan na kasi naging kontrobersyal ang salitang moon or buwan nung panahong binubuo pa ni Coach Timpo ng Kupunan ng Gilas. Nasa sabak, sa noon ay Asian Games na kalaunan ay kinuha ang gitong medalya. Sa pagkawala ni Mikey Williams, sino ngayon ang inaasahan ni Jacob Lau na papalit sa pwesto? Solid pa rin ba ang Kupunan kahit hindi nila kasama si Mikey? Tignan po natin si Jacob Lau sa report pa rin ni Sir Homer Sison sa Spin. Meron kaming Jordan Heading at JD Kagulangan na hahawak sa posisyon ng point guard. Hindi na sabutahin ni Mikey ang aming Kupunan. Solid pa rin naman kami pero inistorbo niya kami sa oras na nasayang sa paghihintay sa kanya. Maliwanag po yun na si Jordan Heading at JD Kagulangan ang hahawak sa posisyon na hindi kinayang tugunan ni Mikey Williams. Bunga ng hindi natin malamang dahilan, di ba? At base sa pahayag na inilabas si Jacob Lau, masasabi natin na hindi nagkulang ang pamunuan ng SGA
SGA para kumbinsihin si Mikey na samahan sila sa Dubai. Yung sweldo at bonus sakaling makuha ang titulo, enough na po yun para mapa-oo nila ang player. Pero hindi ganun na nangyari, di ba? Yung karanasan din na makasama ang NBA champion, 8-time NBA All-Star at 5-time All-NBA First Team na si Dwight Howard is sobrang laki din po nun. Anyway, may sariling dahilan siguro si Mikey kung bakit hindi niya sinipot ang SGA. Ayon mismo kay Jacob Lau, hindi nasabutahin ni Mikey Williams ang SGA na sasabak sa Dubai. Ibig sabihin, maayos pa rin ang kupunan. Sitwasyon na tila dala rin ng Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone na nagdedepensa ng corona sa PBA. Bakit nga ba sinabi natin na maayos din ang sitwasyon ng Gin Kings kahit hindi pa nila nakukuha ang twice to beat incentive? Ito po ang posibleng dahilan base sa pahayag ni Coach Frankie Lim sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Mahirap maglaro kapag na-injure ang karamihan sa mga players mo. Hindi naglalaro si Brandon, hindi naglalaro si Marcelo at dalawang malalaki yan ha. At wala rin si Nieto. So medyo kulang-kulang kami. Malaki po yung wala sa kupunan ni Coach Frankie Lim na sasabak sa bakbakan laban sa Ginebra. Ngayon January 13 po yan. Bukas po yan. Magaganap ang laro sa Legazpi City. So balikan natin ang maayos na sitwasyon para sa Barangay Ginebra. Yun na nga po yun eh. Wala ang tatlong sasandalan ni Coach Frankie Lim para hadlangan ng Ginebra. Si Ginebra po kasi, tatlong sunod ang panalo nila mula noong December 22, December 25 at January 7. Ibig sabihin, mataas ang moral nila ngayon. Dala nila ang momentum kasama sa Scottie Thompson na naging malaking dahilan sa sunod-sunod na panalo ng Ginebra. Bukod kay Brandon, Nieto at Marcelo na hindi makakapaglaro para pigilan ang Ginebra ni Coach Tim Cone, problema din ni Coach Frankie Lim si Rob Herndon. Ano ang sitwasyon ni Rob? Ito po si Coach Frankie Lim sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Na-sprain pa si Herndon and I don't think he can play against Ginebra. Nadagdagan ang problema ni Coach Frankie, di ba? Nung huling bakbakan ng NLEX versus Converge, kasama pa nila si Rob. Pero bukas versus Ginebra, hindi rin sigurado. So malaking bentaha yun para sa Ginebra. At tsak tayo, nasasamantalahin yun ng mga bata ni Coach Tim Cone. Pero sabi nga, di ba, bilog po yung bola. Walang nakatitiyak ng panalo hanggang hindi tumutunog ang final buzzer. Kaya siguradong kakapit ang NLEX kahit kulang sila sa tao. So guys, maraming salamat.